Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Maaga kaming gumising at naghanda dahil sa araw na to, ang trip natin ay sa San Narciso, Zambales. Dumaan muna kami sa Barangay Pag-asa, Dinalupihan, Bataan para pick upin ang mga kapatid ko. Ang marker na yan ang boundary ng San Narciso at ng San Marcelino. At sa kanang bahagi ng arkong iyan ay ang daan patungo sa ating destinasyon. Sa daan pa lang, yan na ang tatambad sa inyo. Malawak na palayan at mga berdeng mga burol. Mula nga pala sa highway hanggang dito ay sementado ang daan. Meron nga pala ditong environmental fee na 30 pesos at libre mga bata na 12 years old pababa. Heto't narating na rin natin ang ating pakay, ang Paper Tree Resort. So pumasok ako agad sa may gate na yan para mag-inquire sa may tindahan nila dahil agad daw napupuno ang mga cottages dito. Maniniwala ka ba na 500 pesos lang ang cottage na nakuha namin na good for 5 to 6 persons na? Wala nga palang entrance fee dito. Iba-iba ang mga size ng cottages nila kaya iba-iba rin ang presyo. Ilalagay ko ang contact details nila sa dulo ng video na to. Nabighani ako sa ganda ng resort na to. Payak pero rock, yung tipong nostalgic. Naalala ko tuloy ng mga bata pa kami. Nakakaunti pa lang kaming magkakapitbahay. Malilinis sa mga ilog noon, kaya doon kami naglalaba. Lagi pa kami sinusundo ng pamalo ng tatay dahil tumatakas kami para maligo sa ilog. Kaya't kakaibang saya ang hatid ng resort na ito sa akin dahil dinala niya ako sa mga alaala ng aking kabataan. Priceless sa mga memories na yon. Dahil certified aqua kid sa mga anak ko, hindi pa nakakapagpahinga nung agad sila sa tubig. Trip na trip talaga nila ang mga ilog, swimming pool, at mga dagat. Labas ng daan. Maya-maya pa napuno na ang lahat ng mga cottages. Ang dating maluwag na parking napuno na rin. Paingay na rin ang paingay dahil sa lakas ng mga speaker. Kaya't minabuti namin lumipat sa kabila na extension naman ng paper tree. Nagpaalam kami sa may-ari at pinayagan naman kami. Madali at mabait silang kausap. Yan si Joshua, ang bunso naming kapatid, aka Yayo. Masyado siyang workaholic, kaya natuwa kaming makasama siya sa trip na to. Mami, bakit puro buhangin dito? Wala naman tayo sa beach. Mga natuyong laharyan na dahil noong 1991 sumabog ang mga Pinatubo. Nasa grade 5 ako noon. Saktong Independence Day wala kaming pasok. Nung unang nagparamdam ang Bulkang Pinatubo. Nakakita kami ng mala cauliflower na ulap sa kalangitan. Ilang araw pang lumipas, masungit ang panahon. Umuulan ng asupre, madilim at may bagyo. Mga June 14 and 15, di kami nakaranas ng umaga. For 2 days straight ang dilim. Kumikidlat kada 10 minutes. After ng kidlat, hudyat na nalilindol. Umuulan na rin ng buhangin. Kaya akala ko katapusan na ng mundo. Maraming mga bahay ang lumapa. Pero sa Zambales, Tarlac at Pampanga, nalulugyan sila ng lahar kaya't maraming bahay ang natabunan ng tabaon. Nakakatakot pala yan. Sana hindi magalap yung Pinatubo. Kaya nga anak, sa atin sa Pampanga, meron tayong Pinatubo Day every June 15 para alalahanin ang masaklap na pangyayari nito at ipagpasalamat ang
pagbangon ng Pampanga mula sa trahedyang ito. Mula sa trahedyang ito, ang Pampanga ay parang isang phoenix na bumulusok ang lipad. From the ashes of Mount Pinatubo, nag-emerge ang Pampanga na isa sa pinakaprogresibong probinsya sa Pilipinas. So, after around 40 minutes, andito po tayo sa Alcudra na. So, ang unang stopover natin is dito sa last exit na ito, makikita nyo sa likod ko, may mga restaurants, toilets, kung saan pwede kayong mag-toilet break muna. And then from here, pupunta na po tayo dun sa lakes and lagoons na pinag-aanoan ng mga ibon. Tara po, continue natin ang trip natin. Okay, see you soon. So, kung mahilig nga rin po pala kayong mag-biking, nandito po tayo sa trek na pwede magrenta ng bicycle para makapag-enjoy tayo mag-bike. And ipapakita ko sa inyo dito kung gaano kalaki yung bike lanes dito, and as far as I know, bagong record ng Dubai ang longest bike trails. So, kung gusto nyo po mag-enjoy ng biking in the desert, punta po kayo dito sa Alcudra. Okay? See you soon again para sa susunod natin guys sa lakes. So finally, umabot na tayo dito sa Alcudra. Kung nakikita nyo sa likod ko, andyan na yung mga flamingos. Ito po yung pinaka sanctuary nila. Actually, they are migratory birds, pero dahil sa pinangalagaan sila ng gobyerno dito, pinapakain sila, hindi na sila umalis. So swerte tayo, kahit mainit, nandito sila. Ay, hindi ko alam kung may Tara, tingnan natin ang malapit at ma-appreciate nyo yung mga flamingos at ibang mga black swan dito. So ayan po sila, yan, gaganda nila, oh. Dito mo talaga ma-appreciate mo ang nature. Ito po ang malapit ang view ng mga flamingos dito sa Dubai. Yan, ewan kung nakikita nyo yan ng malapitan. Lahat ng nakikita yung puti, yan sila, ganyan sila karami rito. Hindi na sila actually mga wild birds. At marami pang ibang mga ibon ang nagre-reside dito dahil sa napangalagaan sila ng mga tao at ng gobyerno. Usually, ang maganda punta dito, winter. Para maraming mga kababayan dito ang usually kami rin dito pupunta pag nagpapasko or New Year, dito na namin i-spend ang evening namin kasi ang lamig dito, tapos ang ganda ng view mo rito with these different kind of birds. So kung pupunta kayo ng Dubai, kasama nyo, hindi pwede mawala sa bucket list nyo itong Alcudra Lakes. Ma-appreciate nyo po dito ang kagandahan ng nature, although man-made, pero ganito po ka-brilliant yung utak ng hari dito. They make something out of nothing. Yan, isang group na naman po ng usaang natsyempuhan natin kumakain dahil may taga-lagay po sa kanila ng pagkain, inumin yan sa lake. Sobrang dami ng mga usa na yan dito. Masyadong ganun ka-wild. Tingnan nyo po, nakakalapit na tayo bahagya konti. Yan, dahil hindi sila takot sa tao dahil wala naman sila naghahunting sa kanila o kumakain. Oh, it's so beautiful. Ganda. So enjoy. Lucky na tempuan natin. Kaya bakit na sila sa disyerto papasok. Yun, baka
dito naman po tayo dun sa isang lake na dinocontain niya yung different species of ducks. May mga ducks na galing Egypt. Yan, may mga Peking duck. Pero totoong ducks sila, hindi sila Peking. They are from Peking, I believe. Peking, China? I don't know. Yan. So, sarap lang mag-relax dito. Kung mag-isa ka, pa-emote-emote. Yan. Very Instagrammable din. Maraming nag-date dito. And dito sa tabi dito, merong viewing deck. Yan. Yan. So, sige. Akyat tayo at nang makita nyo kung ano yung nasa taas. So, ito po. Nandito sa taas ng viewing deck at nakikita natin kabuuan ng lake. And nag-enjoy yung mga ducky mag-swim. Yan. Sa bandang likuran, ito yung siyerto na kinonvert nila into now it's becoming a good forest. Titik na ng puno. Bababa tayo. Ito ang tinatawag nilang beautiful disaster. Parang tayo, madami tayong mga bad experiences at mga maling desisyon. Pero out of those ugly experiences comes a better you. A beautiful you. Kaya don't let your past define your future. Thank you for watching. Like and subscribe.